ganyan na lang kalakas yun. Hindi na mailakas. Okay? So magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Lahat po na sumagot answer prayer na. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 2, talata 1 hanggang 11. Ang unang himala ni Jesus. Dalawa kasi ang binabasa sa pagsasunday, pwede rin yung sa Santo Niño. Pero ito naman yung talagang Sabi po rito, na itong ikatlong araw ng kasal, na ikatlong araw may kasalan sa Cana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Kaninong ina? Jesus. Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubusan ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa aking ginang. Hindi po ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na mga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. At sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman ito. Ang tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himala ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniniwala sa kanya
naniwala sa Kanya ang mga alagad niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. At yun na po yung mga prayer requests. Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan natin ang Diyos. Mga prayer request na ito, kasama po ang mga offerings ng aming mga kapatid. Nawa po ay dalangin ko ang iyong pangako'y matupad. Na ang pangako mo, ano man ang aming iyan ay handog sa iyo, ibabalik mo ng siksik-liklik at umaapaw. Wala po amen. Amen! Pinagin namin, Panginoon, na lahat ng prayer request ay answered prayer. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pwede na po kayo maupo at makinig ng mabuting balita habang lalapit sa inyo ang mga connectors. Ayan. Muli, magandang gabi. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. Tapos na ang Pasko sa kalendaryo ng simbahan. Nung nakaraang linggo, nung linggo natapos, ano? So ngayon po ay nasa unang mga bahagi na ng linggo ng ordinaryong panahon. Okay? Pero ang ganda po ng ating pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa himala. Naniniwala pa ba kayo sa himala? Ha? Naniniwala ka? Kaya sa inyo siguro naghimala, ano? Kasi nagugulat ako ganyan na lang kayo karami. Himala siguro yan. Kasi siyempre, mga senior citizen, yung mga attendant natin noon, hindi makinuha na niloy. Diba? Kaya hindi na nadadagdagan. Ano? Kaya po yun. Ganun po talaga. Minsan ganun din sa area ko, sa Batangas, ano, may mga prayer group o prayer chapter na hindi na dadagdagan kasi hindi sila na aaya. Kaya, marami na namatay. Lalo na sa US, sa suno. Diba? That is the sign of the time. Yan ay tanda ng pagdating ng Panginoon. At alam nyo, pinag-usapan natin ng himala. Mayroong nabasa ko doon sa engineer ko nga po yun eh. Yung naghimala doon sa isang bahay na napaligiran, hindi natupok yung bahay niya. Alam niyo, nakarating po ako doon nung ako pumunta sa Amerika, sa Los Angeles. Ano po, yun po yung may Hollywood, Beverly, yung mga mayaman, mga milyonaryo. Ay, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Hindi isipin mo, natupok. Hanggang ngayon, natutupok pa rin. Pumupunta sa ibang lugar. Ha? At bago nangyari yun, batay doon sa aking napanood, nagkaroon ng awarding. At sinabi nung MC doon sa award, na sabi ron ay, God has no, ano yan? Ano raw, walang comment, walang sinasabi tungkol sa Diyos. Ang mga tao, kaya sabi nung yung bayan na yun ay godless, walang Diyos. After January 7 o 6, nag-start ang fire ng 8. O isipin mo, kasi kapag inireject natin o itinakwil ang Diyos, matindi kapag kinalaban natin ang Panginoon. Babalik sa atin. Pero, tingnan niyo po yung isang hindi natupok ang bahay. Because may faith siya. Bakit nasabi may faith? May pananampalataya. Pinaghimalaan. Bakit? Nakita po doon yung image ni Mama Mary. Nakita po doon ang image. May picture po ako in missionary. Nakita po doon yung image ni Mama Mary nung siya nagpakita sa Guadalupe. Isipin mo yun? It because of faith, pananampalataya. At ang taong may pananampalataya, pinaghihimalaan.
paghihimalaan ng Diyos. Kung makapamalakpak po yan, paghihimalaan niya ng Diyos. Magandang himala sa inyo ng Diyos ay yung humaba yung buhay natin. Tulad ng pangako ng Diyos. Na sa 91, sila'y bibigyan ko gagantimpalaan ng mahabang buhay. At ang sabi ng Panginoon at nakatiyak na ang tatabuhin nila ay kaligtasan. Kung man ang sunog, parang sa Shadrach, Meshach, Abednego. Yung nangyari ko, kung pinitingnan ko yung fire doon sa LA, parang impyerno talaga. Parang impyerno. Apocalypse. Sipin mo yun. Parang impyerno. Hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. Diba sabi kanina nga sa misa ni Father Sani, nagmas kanina alas 7. Sa bahay. Hindi nagtutok. Sapagkat ang tao may pananampalataya sa samahan ng Diyos. Diba sa Shadrach, Meshach, Abednego, nung sila ay kapusi dahil sila ay ayaw sumamba sa tribulto ni Hari Nebuchadnezzar. Tapos sila dinapos sa bugol na pinainit ng 7 times. Pero sa kabila ng lahat na sila nakagapos ng lubid, nasunog yung lubid. Pero ni buhok nila, ni damit nila, hindi nasusunog. Dahil kasama nila ang Diyos. Diba? Yung inaawit natin, kasama natin ang Diyos. Di ako, dumaan man ako sa sunog, di ako matutupok. Yun na. At sabi roon sa book Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, mga bata po yun, mga kabataan, sa tulad ko. Diba? Alam mo po, nung nakita sa kalagitnaan ng apoy, hindi na sila 3, 4 na. Nagpapakita na kasama nila ang Panginoon. The pre-existence of Jesus Christ. Na si Kristo, noon pa man, sabi niya, in the beginning, nandun na siya, ulat sa pool, kasama na ang Panginoon sa paglikha pa lang. Kaya po, pag tayo naging tapat sa Diyos, paghihimalaan tayo ng Panginoon. Kaya, pagpatuloy po sa himala, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung unang himala na ginawa ng Panginoon. Nagpapakita po na ang Panginoon ay Diyos. Divine, makapangyarihan. Dahil hindi magagawa ng tao maghimala. Magagawa ba ng tao maghimala? Siguro milagro mayroon. Diba? Ano ang pagkakaiba ng himala sa milagro? Brother, ano ba ang pagkakaiba ng himala sa milagro? Halimbawa si brother nag-abroad. Pagdating niya yung asawa niya, buntis. Milagro yun. Diba? Wala naman yung asawa niya, bakit nagbuntis? Milagro. Hindi yun himala. Yung pagkakaiba ng milagro, mga kapatid, isipin mo, So, ang himala, ginagawa ng Diyos. Diba, pag nagluko ang isang tao, milagro yan, bait-bait na tao niya, bakit biglang nagluko? Abay, milagro yan, bakit naging magkarelasyon si kumari nyo? O diba? Milagro, mga kapatid. Pero yung himala, ano sabi ng himala, mga kapatid? Sabi po, ang himala po, o miracle, sabi po roon, it is an event that are totally out of the ordinary and that cannot be adequately explained. Hindi maipaliwanag. Ang himala, hiwaga. Ano pa tawag sa atin noon? Yung hindi maipaliwanag. Parang yung Trinity, hindi maipaliwanag, sinasabi na ang ating simbahan. Ano? Kababalaghan. Kababalaghan. Ano pa? Ano pa, sister? Ano pa? Mystery. Ayun yung sinasabi ng simbahan. That is mystery. Misteryo. Yung nangyayari ngayon.
may meditation, yung nangyayari po sa US, ay wake up call. Yan po ay pagising sa mga tao. Bakit? Sa kanila, legal ang divorce. Sa kanila, legal ang abortion. Sa kanila, legal ang same-sex marriage. Sa kanila, masyadong yung mga kahit kabataan. Estudyante pa lang, pinagbabaon ng kondom ang mga lalaki. O, di ba? Napaka-sama ng panahon. Wala akong kausap. May kausap ako ba? Kaya wake up call po yun. Na-assign po ako sa Dubai. Sa Dubai po, no ako ina-assign doon, sa tagal po almost 1 year, alam niyo po, hindi umuulan doon. Kaya nga ang mga kalsada doon, walang drainage. Kasi ang ulan doon ay yung alamok, ang tawag yun, no? Sunstorm. Pero napagtataka, ilang panahon mga nakarang bumaha. At ngayon din po nabasa ko sa sa news, ang Saudi Arabia binabaha. Lahat po yan mga disyerto. Bakit? Climate change. Buti pa minsan yung climate nagbabago, pero yung tao hindi nagbabago. Saan pupunta tayo kung hindi tayo nagbabago? Sa impyerno tayo pupunta niyan. Diba? Naway maghimalaan Diyos kung paano hindi pinakikita sa himalang ito sa unang himala ng Panginoon, it pertain to the divinity of our Lord Jesus Christ. Pagpapakilala na si Kristo ay hindi tao na tulad natin. Si Kristo ay Diyos na totoo, na magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen. Sino naniniwala na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay? Grabe. Grabe po. Grabe yung pumapalakpak sa inyo. Ano ba sinasabi about na? Tingnan niyo po, sabi rito mga kapatid kay Kristo, yung ginawa ng Panginoon na himala. Sabi ron, nang ikatlong araw na may kasalan sa Kana, sino sa palagay niyo kinakasal? Sino sa palagay niyo ang kinakasal? Walang pangalan eh. Walang sinabi kung sino yung kinakasal. But in our spiritual meditation, tayo yun dapat ikakasal. Tayo. Because the church is feminine. Kaya nga ang tawag sa simbahan, inang simbahan. At ang magiging husband of the church ay si Jesus. Si Kristo. Kaya nga inang simbahan. Babae ang simbahan. Tayo yun. The believers. The faithful believers of God. We are the church. Amen? Ganyan talaga pagkausap ay mga sigura. Amen? We are the church. We are the church. Diba? We are the people. We are the church. We are the people of God. We are the people. Diba? Mga kaibigan, mga kapatid, yun po yun. Walang pangalan yung kinakasal. Ano nangyari? Makinig kayo. Naroon ang ina ni Jesus at ina rin natin. Ina ng simbahan. Ina ng sangkatauhan. Hindi po natin sinasamba yung mga saint, hindi po natin sinasamba si Mama Mary, but we respect and we venerate. Nire-respeto. Bakit? Minahal siya ni Jesus. May mga taong si Jesus minamahal nila pero yung nanay hindi minamahal. Pati mga alagad, hindi. Kaya nga kung bakit nila ay si
si Juan, si Pedro, hindi ba lang sabihin si San Juan, si San Pedro. Mahalaga po yung respeto. Wala po akong kausap. Mahalaga po yung respect. Amen. O ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Sabi po rito, naroon ang nanay ni Jesus at ang nanay rin natin. Sabi ron ay, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan at naubos ang alak. Alam niyo po, ang alak ay isang tradisyon na talagang ginagamit ng mga Hudyo. Kapag wala pong alak, at ibang alak po yun, hindi po yung intoxicator, yung tinatawag na alak na nakakataranta. Sa Biblia po may dalawang uri ng alak. Yung tinatawag na fermented wine. Pag sinabing fermented wine, yung po yung parang dito na dumaan sa distilleria ng Tuaco. Nakakaagwa di pataranta. Nakakaapekto sa health. Pero yung alak na sinasabi rito is unfermented wine. Pag sinabing unfermented wine, the definition in the Bible dictionary, unfermented wine is pure fruit grape juice. Mahina. Pag sinabing unfermented, purong katas ng ubas. At ang ubas, di ba, hiwa-hiwala yan, hiwa-hiwala, pinag-iisa, it pertains to unity in diversity, na dapat kahit iba-iba tayong mga tao, nagkakaisa tayo. Kaya nagsisipulo sa ubas na pinagkatas at naging bahagi ng ating pananampalataya. Sabihin, ganun pala. Di ba? Yun talaga. Dapat may pagkakaisa. Ay sinira yung unity. Sira tuloy, pati bansa natin nasisira. Ito ay nasira, hindi sira-sira. Di ba? Hindi nasira ang pagkakaisa. Ganun din sa atin. Pag nasira ang pagkakaisa sa pamilya, sa tahanan, sa pamayanan, sa simbahan, matindi ang mangyayari sa buhay natin. Kaya mahalaga, yung sumisimbolo yung sa ubas na naging katas at tinawag na alak. Yun ang significance nun, mga kapatid. Anong nangyari? Makinig kayo dito at tingin. Dito po at tingin. So ano pong nangyari? So inanyahan na ubos ang alak. So alam nyo na yung alak na naubos. Unfermented wine, pure fruit grape juice. At anong sabi po yun? Sinabi ng ina ni Jesus, sinabi ni Mama Mary, sa kanyang anak, wala na silang alak, mapapahiya. Yung mga magulang na kinakasal, mapapahiya sila. Ay di ba, naranasan nyo na ba ang gano'n? Na kayo, ang dami dumating na bisita. Yung iba hindi naman bisita sabit lang. Yung handa nyo ginulang. Plato na lang ang natatnan, wala nang pagkain. Hindi ba kahiya-hiya? Ano po yung nangyari? Anong nangyari po? Sabi po rito, sinabi ni Mama Mary, anak, wala na silang alak. At sinabi ni Jesus kay Mama Mary, ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Sabihin nyo, ginang. Taksan nyo. Pag sa ating mga Pilipino, napakawalang respeto. Pag sinabi ko sa nanay ko, ginang, pag sa Pilipino, custom o custombre. Pero sa Hudyo, sa Jew, sa mga Hudyo, na custombre ang pagsabi ng ginang is a highest respect. Pag sinabi ginang sa isang
isang mataas na respeto batay sa kustumbre ng mga Hudyo. Alam niyo na. Sasabihin kasi nung ibang, tinan mo, walang respeto si Kristo. Nananay niya, tinawag na ginang o babae sa ibang translation. Pag sinabing ginang at babae sa kustumbre ng Hudyo, napakataas na respeto. Napakataas na respeto. Tayo kasi pag nagbabasa ng Biblia, nilalagay natin dito sa ating bansa, hindi naman dito si Kristo dumating eh. Kasi kung dumating yung ang itatrasunod din tinapay namin. Eh dumating doon, tinapay ang pagkain doon. Kaya yung manipis na tinapay, ang tawag doon sa Middle East ay mana. Ano? Mana sa Old Testament. Pero ngayon yung sa Middle East na ginagawa tinapay sa isang mainit na ginagano lang tapos ano lalabas na tinapay na malutong. Yung kinakain ng piborito ng mga pag hindi tostado tawag kubos siya, tayo kubos. Ang biskutso daw dito. Ayun po yun mga kapatid, ano? Dapat inaalam po natin pag binabasa natin yung Biblia, saan naganap? Anong pangyayari ito? Bakit ba ganun ang sinasabi? Sa Hudyo yun. Yung kultura nila. Kailangan alam natin yung kultura nila. Huwag natin ilalagay sa kultura natin yung binabasa natin sapagkat hindi dito sa Pilipinas nangyari yun. Kaya pag sinabi ni Jesus, ginang o babae, ay isang napakataas na respeto sa kultura ng mga Hudyo. Wala man lang pumalakpak. Ano pa pong nangyari? Sabi po rito, sabi ni Jesus, hindi pa ito ang aking tamang oras. Kasi si Kristo po, nung nagkatawang tao, dumarating po yung time na doon yung kung sa atin bilang Kristiyano, yung inihintay natin yung prompting of the Spirit. Yung kilos ng Espiritu. Hindi, pag tayo Kristiyano na, hindi tayo sugod at hindi tayo decide o nagdidesisyon ng sa ating sarili. We wait for the prompting o udyok ng Espiritu Santo. At ganoon si Jesus. In every decision, He waited. Hinihintay niya. Naghihintay siya kung ano yung utos, udyok ng amang si Yahweh El Shaddai. Tayo kasi yung sarili nating kalooban pa rin yung sinusunod natin. Pag tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas, di dapat siya ang masusunod, hindi tayo. Kaya dapat sinusunod natin. At sino yung iniwan ni Kristo para sa atin? Yung presensya niya na tinawag na the Spirit of Christ or the Holy Spirit. So kailangan natin hintayin ang prompting, uudyok ng Espiritu Santo. At gano'n ang ginagawa ni Jesus. Sabi niya, hindi pa ito yung oras. Naghihintay. It means to say, Jesus is dependent. Nakadepende sa Diyos. Kapag tayo nakadepende sa Diyos, pagpapalain niya tayong lubos. Pero kapag tayo nakadepende sa buhay, babaon kayo sa utang. Dumipende tayo sa Diyos. Asahan, ibig sabihin, pag sinabing mag-depend tayo sa Diyos, asahan mo siya. Sa Diyos ka umasa, huwag sa 5-6, huwag doon sa credit card. Kaskas na
ng kaskas. Kaya sa Amerika, sa ibang bansa, talagang walang pahinga sa katrabaho kasi pagdating ng end of the month, yun ang kanilang kinatatakutan. Hindi sila natatakot sa end of the world, kaya kasi sinasabi nila, ang God bless yung kanilang bayan eh. Kasi hindi sila natatakot sa pagdating ni Kristo. Kinatatakutan nila yung pagdating ng katapusan ng buwan sapagkat maraming maniningil sa kanila ng mga utang dahil sa kakakaskas ng kanilang credit card. Sa isang tao, bilang isa o dalawa, tatlo, limang credit card, anim, mayroong pang Lunes, may pang Martes, may pang Merkulis, 7. Iba-iba. Ito ang gagamitin ko pang Lunes para di staggered yung kanilang bill, hindi sabay-sabay. Yung po ang kanilang kinatatakutan. Kayo, anong kinatatakutan niyo? Ha? Ano po ang kinatatakutan niyo? Ha? Kamatayan. Yung iba kamatayan. Natatakot tumanda. Natatakot umabot sa kasi malapit na. Kaya alam niyo, sa totoo lang po, huwag kayong masasamaan. Kaya mas maraming dumadalong mga senior citizens sa gawain. Kasi nasa departure area na. Malapit-lapit na. Uy, yun po ang Lala tayo papunta rin. Kaya yung mga kabataan, bihirang dumalo. Bakit bihirang dumalo yung mga kabataan? Nag-iinip pa sila ng buhay. They're enjoying their life in worthiness. Kung ano-ano mga pinagagagawa. Kaya yan ang papel natin. Ay hindi natin inabangan yung ating mga kabataan na kung delikado na po yung buhay. Ha? Alam niyo yung kung bago ngayon sa diba? Sa internet, yung AI, alam niyo yung AI? Artificial Intelligence. Ha? Kala mo si ganito yung nagsasalita, pala boses na hindi naman pala siya yun. Kaya maraming peke. Ginagawa AI. Artificial Intelligence. Minsan sinubukan ko, tinanong ko, who is Resurrection Rex di America? Aba, sinagot ang bilis. Alam ko, pati ko saan ako nakatira. Wala na talagang mapagtataguan. Ha? Alam niyo yung Meta, doon sa FB? Patong AI yun. Akala niyo si Doc, ganito yun, si Doc Willie, si Doc ganito. Kala mo siya yun, hindi pala siya yun. Tapos pag bumili ka ng product ang pinupumon, pay! Pay! Sabi nyo, pay! Pay mo. Niluloko. Kasi hindi naman totoo AI. Sipin mo kasi nukalingan. Ha? Kala mo ikaw yung kuha. O di ba part of AI, yung halimbawa picture, biglang pipindutin mo lang nagsasayaw yung picture. O kaya ikaw gagawin kang kung saan ka nagturo, no? O isipin niyo po, kung hindi po tayo aware sa ganyan, malilim lang tayo. Pero kung tayo po'y aware, dahil kasama natin ang Diyos, iingatan ka, sasamahan ka, ililigtas ka, at bibigyan ka niya ng mahabang buhay at paghihimalaan ka niya araw-araw! Amen! Alam niyo, bawat buhay natin, bawat minuto, himala ng Diyos. Himala po ng Diyos. Isipin niyo po, dinan niyo na lang yung ating mga kapatid noon nung nagkaroon ng COVID. Para nasa abroad lang sila, pero wala na sila. Nasaan na sila? Kinuha na ni Lord. O diba? Kung hindi tayo aware, saan tayo pupulutin? Mga kapatid. So ganun po ang buhay. Pag tayo po kasama natin ang Diyos, yung himala, yung divinity, yung pagka-Diyos ni Kristo sa atin. At sinabi ng Romans 8:31, kung ang Diyos ay nasa sa atin, walang makalalaban sa atin.
sabi niya, sinabi ng kanyang inawala ng anak, sabi ng Panginoon ni Mama Mary, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Diyan nagkakamali yung ibang mga sekta na tayo binibintangan at sinusunod daw natin si Mama Mary. Sabi ni Mama Mary, gawin ninyo ang lahat ng sasabihin ng kanyang anak na si Jesus. Hindi naman sinabi ni Mama Mary, gawin niyo lahat ng sasabihin ko sa inyo. Ang sabi ni Blessed Virgin Mary, nung nawala ng alak, sabi ni Jesus, huwag mo akong paunahan ginang, mataas ang respeto sa Hudyo. At ang sabi naman ni Mama Mary, nung pagtalikod ni Jesus, sabi niya, gawin niyo lahat kung ano ang sasabihin ni Jesus. At ginawa nga, ano ang ibig sabihin po nun? If you want to experience or to receive God's miracle, you must obey the word and the teaching of Jesus. Amen. John chapter 8, verse 21-22. Kung patuloy niya kayo susunod sa aking aral, sabi ni Jesus. Kung patuloy kayo niya susunod sa aking aral, sabi ni Jesus, makikilala niyo niya ang katotohanan. At ang katotohanan magpapalaya sa inyo. You shall know the truth, and the truth shall set you free if you obey and follow my teaching, sabi ni Jesus. And that is so important if you want to receive God's miracle. Be obedient and be submissive to our Lord Jesus Christ. Sundin natin yung mga sinasabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, kung patuloy kayo susunod sa aking aral, tunay na kayo yung mga alagad ko. Ang tunay na alagad ni Kristo, pinahihimalaan niya, sumusunod sa kanyang kalooban. Sumusunod sa aral ni Jesus. Amen. So anong nangyari? Tinupad po. Sinunod po nilang lahat. Pinuno ang anim na tapayan o baga. Yung baga dyan. Kalamba, baga. Pinuno nila. May anim na baga doon na bawat isa ay naglalaman ng 2 hanggang 30 ganon. Ang mga ito ay nakalaan sa paghuhugas at pinunungan nila ang mga baga at halos nag-uumapaw. Pagkatapos sinabi ni Jesus, dahil lang sa pagsunod, naghimala na ang Panginoon doon sa tubig na ginawa niya. Kung bawat salita ng Diyos na ating nababasa, naririnig, susundin natin, paghihimalaan ka ng Panginoon. Yung pagsunod natin sa pagbibigay ng ikapo, ng offering, di ba? Pinagpapala tayo. Di ba pinabalik naman ng Panginoon sa iba't ibang paraan? Bakit humaba yung buhay mo? Bakit ka nagkakasakit? Bakit you are good health? Bakit ka ay masaya? Bakit ka ay hindi malungkutin? It's because of being obedient, yung pagsunod natin at pagpapasakot sa Diyos. At dahil doon, yung aral ng Panginoon, pinaghimalaan, naging alak ang tubig at nagulat ang may pakasal. Bakit anya hinuli yung masarap? Dapat anya inuuna yung masarap at inihuhuli yung mahinang klase. Bakit mahinang klase yung nauna? Tao ang gumawa. Tao ang nagkatas ng ubas. Samantalang yung huli, ginawa ng Diyos. Himala ni Jesus. Amen! Amen! Tinanong ko, yung mga anak natin nung tayo nasa Panginoon, na iba kaysa doon sa anak natin nauna na wala pa tayo sa Panginoon. Amen. Na iba, yung ating huling yung ating anak ng nauna,
inialay natin, kaya nagbabago. Pero yung anak natin na tayo nasa Panginoon na iba. Ugali iba, maayos na, mas gwapo, mas maganda. Bakit? Yung presensya ng Diyos ay sumasa kanila, sumasa atin. It manifests the presence and the goodness of God. Himalayan, di ba? Amen? At ano po ang nangyari po? So, anong sabi ron? Nang nangyari, dinikman, pagkatapos anong sabi? At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Ano pang nangyari sa verse 11? Ito pakinggan nyo. Ang nangyari ito sa Cana, Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus sa pamamagitan nito'y inihahayag niya ang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagaan. The divinity of God, yung pagpapakilala na si Kristo ay hindi ordinaryong tao, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ang hina. Now, what are the purpose of miracles? The miracles nature, mga kapatid ko, miracles can be performed directly by God or through human agent. Ang himala po pwedeng direktang ginawa ng Diyos o pwedeng may taong gamitin siya. Amen. Amen. At yung himala tulad sinabi rito, miracle demonstrate God's greatness and power. Ang himala ay nagdidemonstra, nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos at ng kapangyarihan niya. Kaya may himala. Amen po ba? Pag mayroong himala kayo, di ba lumalali yung ating pananampalataya? Bakit hanggang ngayon nananatili ang taong pumupunta sa gawain ng Diyos? Kahit na ang ating serbatida ay gano'n na ang kalagayan. It's because of the anointing. The power, it means to say, pag anointing is the power of God. At bakit patuloy silang dumadalo? It's because of miracle, himala. Dami po nagpapatotoo na pinaghimalaan sila ng Diyos. Nakapag-abroad. Nung nakapag-abroad, pinaghimalaan, hindi na kilala, nalimutan na si El Shaddai. Kaya po tuloy-tuloy sila eh. Sa buhay ko na lang, ang dami himala akong natanggap sa Panginoon. Kaya, inaari ko po na ang gawain yun, ako bilang naglilingkod, inaari ko ang aking sarili na ako'y pag-aari ng gawain yun, na ako'y pag-aari ni Yahweh El Shaddai. Awit tayo ng awit ng hindi kita maipagpapalit, pero pinagpapalit ng iba. Ariin natin na tayo pag-aari ng Diyos. At ariin natin na ang ministeryo yun. Doon kumikilos ang Diyos at manatili tayong tapat sa Kanya. So, miracle demonstrate God's greatness and power. Sabi po yun ng Psalm chapter 77 verse 14. And ano pa sabi ng banal na kasulatan? Miracles bring God's judgment. Yung hatol sa atin. Saan ba tayo hahatulan ng Diyos? Di ba sa ating mga ginawa, sa ating mga sinalita, sa ating mga kasalanan. Ako na konsensya nung anong lagi kong narinig kay Father Sani. Kay Father Sani, Piglaro. Ama, patawarin mo po kami sa aming lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Siguro lahat po ng tao may lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Depende po yan sa tao. Pero halos lahat siguro ng tao dahil lahat ay nagkasala. Romans 3:23.
Pero depende yun kung ano yung lihim mo. Lihim sa asawa mo, lihim sa mga anak mo, lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Alam nyo, bago pumasok ang taon, sabi ko, Father Sally, pwede po bang mag-confess sa iyo? Harapan kami. Sinabi ko lahat ng kasalanan ko. Lalo na yung paulit-ulit. Kaya, sabi ko nung pagkatapos ng 2025 na, sabi ko, ang ginhawa, ang sarap, para kang nagpa-detox. Purihin ang Panginoon. And finally, tayo na kayong lahat. Parang masaya. Ano kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, ang buhay ko ngayon sa sikling ng biyaya. Kung may pagsubok man ay hindi halikana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yeah! Finally, yeah! So, bakit may himala? Una, sabi natin, because miracles demonstrate God's greatness and power. Yung sinabi dito sa ating binasang gospel, nagpapakilala na si Kristo ay Diyos, His divinity. 8 to 8. Pangalawa, bakit may himala? Sinasabi na, miracles bring God's judgment. Abay, pag hindi ka yung buhay mo, kaya nagbago, himala ng Diyos yun. At magandang hatol ang ating tatanggapin. Hindi hatol patungo sa impyerno, hatol pagpasok sa buhay na pangako ng Diyos. Hatol na patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. And finally, ano ang sabi, bakit may himala? Sabi na pala na aklat, kapag kay Kristo nawawala, pinatatapos na talaga. Miracles are part of God's plan redemption. Pag sinabing redemption, yung pong katubusan na ginawa ng Panginoon, tinubos na tayo, kaya dapat naman paghimalaan Kanya. Yung buhay natin ay babago na. Hindi mo kami yung dapat buhay yung palit ikaw ngayon. Dahil nung bulati ka pa rin ngayon, dapat paru-paro ka na. Dapat may transformation na.
may himala na at yun po ang nais iparating ng Diyos kung bakit there are miracles happening every day that passes by. Sa bawat araw, sa bawat oras na dumaraan ay may himala. Bakit? It's because of the greatness of God. It's because it is the time of judgment. At ang sabi nga doon, it's because it's a part of the redemption for all mankind. Bahagi sa katubusan na ginawa ng Diyos para sa akin. Kung hindi naghimalaan mo sa buhay ko, siguro ako po ay matagal ng patay. Siguro wala akong magiging mga anak. Pero dahil po sa himala ng Diyos, nabago. Ha? Kasi noon ang bakit ang buhay talaga puro kasalanan ginagawa natin. Puro kamunduhan. Ha? Pero himala ng Diyos, yung baguhin ka ng Panginoon, yung tulad ng nagpatutuon ng Sabado, naisipin mo, buong pamilya niya, yung pag-aaway nila, nagliliparan ng mga kaldero, nagliliparan ng mga kasirula, pero dahil gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung kasawa niya, pero tingnan nyo, pinaghimalaan, nabago, at nakapagtapos ang kanilang mga anak, yung tatlong mga anak nila, at naging maganda ang kanilang buhay. Ganun din sa akin. Isipin mo, yung 8 kong anak, 5 sa una, natapos lahat sila ng pag-aaral. Puro silang professional na. Si Kuya Ryan, medyo special child ko noon. Ha? 2 kurso po yun ang natapos. Yung evangelization at saka yung computer science. Ha? Tapos yung 3 ko ngayong anak, isa na lang yung nag-aaral ko ngayon, 3rd year college na. Ha? Multimedia rin, tulad rin ni Joshua. At si Ate Ruth, yung anak kong babae, nakagraduate na po siya ng, ano nga yun yung nag-graduate niya, tungkol sa business. No? Kaya ngayon, nagtatrabaho saan? Sa Philippine Star. Kaya lagi star in a major. Purihin ang Panginoon. Di ba kayo buti ng bayan? That's a miracle, mga kapatid. Himalaya ng Diyos. At dahil ang Diyos ay ito'y naghihimala, asahan natin, paghihimalaan tayo rin ng Panginoon. Kaya sa inyong kamay, sabihin ko, Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa aking pag-aalinlangan. Minsan, at kung minsan, Panginoon, ako ay nawawala ng pag-asa. Tulungan mo po ako. Dahil kay Diyos ng himala, ikaw ay Diyos na nagpapala. Kaya tinaangkin ko po, mahaba pa ang panahon, paghihimalaan mo po ako. Hindi lang ngayon, kundi sa mga darating pa. Kaya Panginoon, inaangkin ko na! Inaangkin ko na! Ang himala mo sa aking buhay. Himala ng kagalingan! Himala ng kalusugan! Himala ng kasaganan! Himala ng bagong buhay ng aking buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Nasa kamay nyo, baka may nakadang awit din sila. Nasa kamay nyo, baka may nakadang awit din sila. Kami nga kasi makikilala sila. Kung ano ka kami. Sinabi ng Panginoon Jesus sa Mark chapter 16 from verse 15, the following verses.
Ang sabi ng sino nabautismuhan ay maliligtas. At ang mga nabautismuhan ay may kapangyarihang taglay na sa pangalan ni Jesus, sila ay makapagpapalayas ng mga demonyo. Tulad po ng mga sakit o ng mga karamdaman, kahirapan. You cast it out. Itaboy nyo sa apoy na impyerno. I-cast out nyo in the name of Jesus. Sino man na niya mapatungan ng kalamang kamay, ang mga may sakit ay gagaling. You pray that there is healing happening to you right now. May kagalingan, may himala na nangyayari sa buhay mo. You pray the power. Yes, hallelujah. Hayaan niyo maranasan ang pagdaloy ng himala ng Diyos. Yes, glory. Amen. Hallelujah. Claim the power. Ang tingin niyo. Ang tingin niyo. Hallelujah. Dumadaloy mula ulo ng talampakan. At sinasaway ko lahat ng anumang karamdaman. May isa na, may nararanasan ka, may nararamdaman ka. Dumadaloy. Hallelujah. Yes. Naghihimala ang Diyos sa atin. Walang kapangyarihan na lumatuloy ng sakit at karamdaman sa ating buhay. Get out! Go to the lake of fire! Walang kapangyarihan sa tanah. Lumayas ka! Hide ka! Hide cholesterol! Lahat ng sakit karamdaman. Get out! Cancer! Diabetes! Get out! Receive the power, healing, deliverance. Tanggapin mo ni Mana. Hallelujah. May kapangyarihan na nararamdaman ngayon. Yes, Lord. Nananalig tayo'y nagkatipon. Diyos na ang himala sa lahat ay bigla. Nasa ating ang kanyang pagpapala. Receive! Nagkasin mo ang himala. Hallelujah! Touch Lord! Touch Lord! Touch Lord! Receive! Receive! I am rich. Mayaman na ako.
nauubusan. Tuloy-tuloy parang yung babaeng paano sa Sarepta na hindi nauubusan ng langis, hindi nauubusan ng harina sa himala. Dahil tinulungan niya yung lingkod ng Diyos na si Elijah. Inuna, nung kakainin nila mag-ina, ibinigay pa doon sa lingkod na si Elijah. Pagtingin nila doon sa kanyang sindan, puno, umaapaw. Kaya Panginoon, dalayan ko rin po ang aming mga sindan, ang aming mga bangal. Minsan po, naranasan nila na nagkukulang sila. Huwag mo pong hayaan na sila magkulang. Huwag pong hayaan na sila po'y magigit. Sa halip, ipakita mo ang iba ng ginawa mo sa babaeng banan ng Sarepta. Na sila, Panginoon, ay hindi nagkulang. Umaapaw ang kalansitan. At dalayan ko pa yung mangyari yun sa aming masitan ito, sa bawat pagpo namin at maging sa aming tahanan. Pagpalain po at kayo din po, basbasan ang mga panyo at sinagis, Biblia, walang pagpasport, papeles, maging ang mga tubig na hawak at maging langis, Panginoon. Inaabin na po namin tagumpay na. Tagumpay na. Tagumpay na! Ano sagot? Kaya baba ang lahat ng dalahan. Baba. Wala pang upuhan yan. Ibaba nyo sa inyong upuan ang inyong mga daladalahan. Kaya palayain ang kamay, itaas, palakpak ng malakas. Ayan, itaas ang kamay. Okay, handa na kayo magkakal himala. Bonus. Kaya ko po ang tatlong bonus pagkatapos ng ating blessing na bigay ni Lord. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Sasabihin nyo, sigaw, thank you, Lord! Okay, handa na kayo. Ito na po na! Pangalawa, ito na! At pangatlo, ito na! God bless you! Thank you, Lord. Wala tayong lahat. Yawal sa dahil. Necklace. Alam mo, wala ka dyan. Sa gitna ng mga bansa, pamamagitan kita, sa